Magandang hapon no at sagya pong binalikan tayo ni Honorable Attorney Wina no at City Mayor ng Coronadal City, lalawigan ng South Cotabato at hindi tayo nalitayo doon sa kaniyang city of address. Mayor, at pwede ba natin malalaman at doon sa inyo pong magagandang narinig at short lang kasi yung narinig ko doon na inyong sa live, doon sa ibang mga media, ano po yung pwede natin ipapakinig sa taong bayan na Mayor na doon sa mga city address nyo at para naman malaman ng taong bayan na kayo po ay talagang pangatlo na sa inyong term na ito sa susunod na eleksyon. Doon sa city address nyo, Mayor. Yes. Factual reporting yun. Kung ano talaga yung nagawa ko sa maikling panahon na alkalde ng lungsod na ito. At ang pinaka-best indicator na we are doing good is that despite I'm only in my second term, from third-class component city, we immediately officially become a first-class city. Despite in that two years term, 2 taon yung pandemya dyan eh. Maraming lockdowns eh. Pero nung before, hindi pa kayo ang mayor at 2 termo niyo, marami kayong nagawa at legacy na dapat ipagmamalaki dito sa Coronadal. Sa legislation, kasi vice mayor ako eh. So as vice mayor presiding officer ako, and during that time, when I was the vice mayor here, I've always been with the minority eh. There was no instance na naging part ako ng majority sa sangguniang panglungsod. So, kung may mga legislation man, inisatibo yun ng nasa kabila. I could not remember any landmark legislation that was passed during that time. But itong kasalukuyan na kayo po yung mayor ngayon, dito sa inyong mga legacy na magaganda, pwede ba natin i-proud to sa mga tao na maganda? Marami, pero mahirap naman isa-isahin ko yan, dami nga eh. Yung report ko mismo, ang problema ko, kung paano pa ikliin. Kaya nga during the press ko, nag-apologize ako sa mga program holder na kung hindi kaya kasama dun sa mga report sa SOCA. Yung in my desire na yung SOCA, hindi naman humaba ng gusto. Kasi baka matulog yung tao eh. So, I shortened my SOCA. May adlib ako. And sa tingin ko, well-received naman ng taong bayan yung SOCA ko. Kasi yung sinasabi ko is only a confirmation and validation of what they have already seen. Hindi kita eh. Yes. Konkreto sa 27 na barangay dito kung maglilibot ka. Alam ko po na isa sa inyong panawin pangdangal ang ating Governors League ng Pilipinas, si Honorable Rinaldo Tamayo. At isa po kayo na pinagmamalaki niyo po ang inyong mga Hindi siya nakarating kasi delayed yung biyahe sa aeroplano. Kaya baka ngayon lang siya dumating yata. Hindi pero pala siya nakarating. nandun si Kwanzi, yung dating Deputy Speaker, Dylan Hernandez. Karamihan na inimbitahan ko kasi halos taga dito naman lang. I did not invite yung mga personalities pa other places because ang report ko is local. It's about what I have done since I made the report to the people. Ito na yung pinakahuling lusok ako sa second term ko. Champol, attorney, doon sa legacy nyo na pinakamagandang nagawa nyo sa... yung Barangay Purok City Empowerment Program. Because that is a very unique program. It is a capacity building initiative with 6 and now 7 core areas. Kasi nag-evolve naging dynamic kasi ito eh. And I think this is the only program on Barangay Purok and Sitio throughout the country.
with the same core area na naging intro namin sa Gawan Educampion where for 2 consecutive terms, 2 consecutive na term, but yung pag-intra namin, nakuha namin yung national award. Kasama pa rin yung Barangay Calaucan na naging awarded rin because of the Barangay Purok City Empowerment Program. And that program actually transformed the city into what it is now. Kung palagi kayo sa Corondal, kita naman yung kung anong Corondal noon. Ito ngayon. No, mercury light yung ilaw dito. Maraming basura sa mga kalsada, sa mga lansangan. At kung pupunta kayo sa mga barangay, ganoon din. Pero ngayon makikita ninyo, maraming mga ornamental plants, malinis. May sanitary landfill na tayo na dinalagsan ng mga tao sa ibang mga lugar. Yung recycling plant natin na may mga byproducts na nagawa. Gaya ng mga upuan, yung mga picket fences, tsaka nakikita sa round ball yung pandon, yung green na one. That's made of crush bottles and recycled plastic. Pati yung murals doon sa Blue Creek na trabaho ng artist, ang materials na ginamit nila, yung crush bottles. At hindi na bumabarado yung mga balita namin, yung mga kanal dati na medyo hindi napapansin, ngayon medyo malinis na. Medyo malinis na. At kung magbahaman dito, nawawalan agad yung baha. Kasi nga, napakaraming mga drainage, mga kanal tayo na ginawa dito. Ang problema lang, yung National Flood Control Master Plan ng National, nasimulan ni Kong Dinan Hernandez, pero yung sumunod na sa kanya, hindi, yun ang priority niya. Kaya hindi natapos. Kaya, yung capacity ng Blue Creek na magdala ng mga tubig, dahil malakas yung ulan, ay talagang hindi niya kaya saluhin yung pero kasi dati bumabaha yan diyan sa palengke. I remember kasi meron tayong mga relatives diyan sa Kings. At saka ngayon medyo okay na. Hindi masyado. At saka ngayon itong public market natin medyo may pagbabago sa inyong pamumuno. Malaki ang pagbabago dahil when I assume as Mayor Coronadal, napakabaho niyan. Yun. Stagnant yung tubig. Yun ang mahirap eh. Yun ang ibig sabihin ko, Mayor, kasi meron tayong mga kamag-anak din na mga vendors at saka dati may mga barado pero ngayon medyo okay. Well, Mayor, itong inyong mga Tinalak Festival na lalong-lalo na napakaganda na inyong mga pag-organize doon sa mga atin ginawang mga foundation at nagkakaroon kayo ng mga bisita. Pero hindi tayo gumagasto na malaki sa Hinogyo Festival. Yung Tinalak Festival ay pang probinsya. But we do participate in Tinalak Festival because we are the component capital of South Cotabato. Hindi pa kami highly organized. Pero sa Hinogyo, sa ibang activities dito, hindi tayo gumagasto ng malaki. Mabungga-bungga na ilang araw lang. Mas na mabuti ko na magtipid para mayroon tayo more money for our drainage system, more money for infrastructure, more money for social services, for education, for agriculture, and many programs of the government. But attorney, yung kahit anong karami ng tao ay nakokontrol at doon sa mga peace and order. I proud to say na sa inyong pamumuno ay sana po maulit pa ba kaya ito? Yung maganda na talaga nakakapasil yung mga tao? Walang dahilan para magkaroon ng kaguluhan dito. Dahil kaibigan ko naman ng halos lahat ng mga karatig LGUs natin na nagkipagtulungan para ma-sustain at ma-maintain yung peace and order natin. At pinalakas ko naman yung kapasidad ng ating kapulisan. In coordination with the Provincial Mobile Force para yung peace and order ay mapanatili natin. Sa aking suka nga, report ko na bumaba ng 14% ang crime incident, pati yung traffic accident bumaba ng 17%.
So, maraming salamat pa, Mayor. May katanungan si kasamang Bagwis from TV9. That's true, Honorable Mayor. We are the witness of your great accomplishment, especially the showcases of your achievement and accomplishment. But if God gives you another terms to make with the people of the Coronadal, what do you think another program or 2 or 3 programs that will Marami. enable? Marami, nasabi ko yun doon, yung mga 8 eh. Yeah. 8 ng enumerate ko. Una, tatapusin ko itong convention center. Okay. And hopefully, yung mga kasama kong gobernador, si Governor Tamayo, at si Dina Hernandez, ang maging kasama kong manalo pa rin. Para matutukan namin yung convention center. Because we are positioning as the meeting incentive convention and exhibition center in the hopes of Southern Region MICE, kung tawagin. Pangalawa, yung nasimulan natin Muslim Cemetery, ay ipapasiminto ko yung daan papunta doon at i-develop natin yung Muslim Cemetery. Dahil alam kong kailangan itong matapos kasi I know the cost of the Muslims. Within 24 hours dapat ilibing yung kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang isa sa magandang narinig ko sa iyo kasi akala ko si Senator Robin Padilla lang gumawa ng cemetery ng siya yung senator doon sa ano eh. But ikaw talaga meron kayong pagmamahal na dito sa ating mga kababayan ng mga Muslim, walang diskriminasyon. Hindi lang mga Muslim, pati mga tribal people natin, sinasabihan ko sila, magturo lang kayo sa akin ng lupa na bibilhin natin. At gawin natin ng sementeryo because we are land of tribe people and we have to treat them equally. Pangatlo, yung sabi ko na yung may machine ngayon na technology na bago na pwede yung basura gawing abo at i-transform into fuel. So yan. At saka yung septage, gusto ko ma-in place at i-integrate sa sanitary landfill ng lungsod. Yung mga road openings natin sa mga kabukiran, kasi I have been opening so many roads in the mountain to reach out yung mga mahihirap doon. Gusto kong maging all-weather road dyan sa umpisa. Kasi nga, pag tag-ulan, maputik. Yung pagbibinta ng mga farmer, halos kalahati noon, pag dinatransport, kalahati ay pupunta sa transportation. Hindi patas yun. Imagine, you waited for 4 months just to produce, then pag-transport mo, kalahating sako kaagad pupunta doon sa transport. Kawawa yung magsasaka. Kawawa yung magsasaka talaga. Tapos, yung slaughterhouse natin, na existing ngayon, na single A classification, gagawin natin halal yan. And we will try to develop yung double A na slaughterhouse sa Paraiso. May lupa na kami nabili. Para doon natin ikon yung mga kinakatay ng mga hayop. Itong lupa na ito ay galing ba ito sa 20% ng inyong Binili natin yan. Matagal na nabili yan. Yung nasa Salkan. Double A yan. Yung old na slaughterhouse natin na nandyan, in-upgrade ko rin, naging single A. Gagawin natin halal. Halal na mga hayop ang kakatayin dyan. For our Muslim brothers also. Okay. Ma'am Zinaida, Pero yung FMR natin, farm to market road, na-open na po ba yan na Mayor? Marami tayong marami tayong mga pathways sa bukid na pinasiminto unti-unti. Wow. Sa Dugang Lahit, Olokimpe, Almutag, binuksan natin yan. Yung Bululaga, dyan sa Barrio 8, binuksan natin yan because that is a good possible relocation site for our tribal people. At saka sa unahan, meron doon yung first class na clay na lupa. At doon naman sa Datal, yung patag. May patag na 300 hectares na lupa doon. Pero halos hindi na magtanim ng mais o para mga tao dahil yung kalahati ng kanilang harvest pupunta lang sa transport. Binuksan natin yung kalsadang yan. And we want to transform that into all-weather roads. Maski, huwag mo na yung pasimento. Mahirap ang permission ng ganun magasto yun . All-weather roads, na kahit ang ulan,
pwede madaanan. Madaanan ng mga motor po. Hindi na lang ito, at saka ng 4 wheels. Ayun, ay, okay. Ng 4 wheels. Kasi nga, binuksan natin yung kalsada. Is there any possibility that Coronadal will become Metro Coronadal and soon to have an overpass or underpass in the near future? May overpass na dito eh. Ah, Pero yung possibility na magkaroon na Metro Coronadal is really a great possibility. Yun. Because ang totoo niyan, halos lahat ng mga karating po dito pupunta eh. In fact, pati yung activities, some activities in the barn ay dito. Sintro kasi ang regional. Dito dinalagay o dito ginagawa. So, we happen to be at the center, geographically, of Sub-Saharan region. At the same time, we are near the barn. Malapit sa barn, so very accessible sa lahat. Tsaka maganda yung road network namin, maganda yung zoning namin dito. Tsaka pinaka 6 lane. Tsaka very peaceful. That's the key to progress, yung peaceful. Maging peaceful yung lugar. Mm. Kasi walang mga negosyante malalaki ang magtatapon ng kanilang pira sa isang lugar na una, madilim, magulo, marumi. It will not be attracted it will not attract people to come. If you want to have good business, then the place must be attractive enough to attract everyone. The word resiliency, when we talk about visitors from any other place, resiliency of Coronadal City. We are really resilient and we have been awarded sa 2 Kalasag Award nakuha natin Very good. for resiliency. And yung flexible tayo dito, nakaka-adjust tayo lahat sa lahat ng mga sakuna, may mga pangyayari dyan, nakaka-recover agad tayo dito. At hindi naman natin pinababayaan yung mga taong halimbawa nasa ng baha o nagkaroon ng problema. Tinutulungan natin kagad yan. Yung sa agrikultura, we lower the cost of production by helping the farmers when we lend them yung mga mini tractor namin para for land preparation at saka yung mga rotor. At saka mayroon tayong marketing support price sa kanila. When the price goes below 15, we give 3 pesos per 3 kilo yung nadagdag namin, 3 pesos per kilo nadagdag. So the program of provincial governor about the farmers to make all the farmers to support buying the harvesting from any from of Yung consolidated farming yung malakihan yun sa kay governor. Sinusuportahan din natin yun. Pero wala kaming kinalaman doon. Kasi yung mga programang itong sinasabi ko is only applicable in the city. Hindi namin kaya mag-subsidize ng ibang farmers sa ibang bayan. So dito lang. Garbage truck to haul all the garbage in every barangay. May enough to haul the Sa ngayon, sanitary landfill. Kulang yung garbage truck namin kasi nga noon, last year pa dapat yan eh. Kailan kinansel ko yung kontrata. Nagkaroon ng bidding, pero nasilip ko na mukhang mataas yung presyo. Although, sinasabi nila sa ang bidding process, ang pre-bidding, at may na concept field jeep, at may bidding naman nangyari talaga. Pero may decision ng ombudsman kung mataas yung presyo ng bili mong heavy equipment. Pwede ka pa rin masuspende ng ombudsman. Kaya kinansel ko yung mga 15 dump trucks na dapat darating dito. Ang problema doon kasi, I was authorized by the Sangguniang Pangungsod to buy Class A, B, C na mga dump truck. Now, how would you determine what is A and B and C? Yung nung malaman ko, yung presyo ng dump truck na gusto nilang i-deliver dito, yung worth ng 100,000 lang, ang babayad namin is mga almost 2 million. Samantalang ang bagong dump truck na gano'n is only 2.3 million. Di kinansel ko. I was threatened by that lawyer of the supplier for not making good. Sabi niya, sinunod namin yung proseso. Sabi ko, kasuhan na lang ninyo ako. Kaysa makasuhan ako ng ombudsman dahil sa overpricing.
So how about the This the corruption. Na-cancel. dump trucks? Na-cancel. Maintaining dump truck. Cancel. Magpapabidding pa kami ulit. The old ones, is that enough? Yung old one is not more than enough. Kailangan talagang dagdagan niya para lalong gumanda ang aming lungsod. Kasi ang basura ay How many metric ton? taon-taon, hindi ko yung metric tons, pero yung cell number 1 namin napuno na, nasa cell number 2 naman kami. Napakabilis eh. Yung combined waste ng the whole LGU sa province of South Cotabato, mas malaki pa yata ang waste na dine-generate ng Coronadal City. How many phases now? Nasa cell number 2 na tayo. Cell number 2. Cell number 2, that's why I think in the future, when we do technology na yung machine, ang gagawin dyan, para ba lang ini-incinerate na lang at nagiging ashes yun, or it can convert into fuel. Conversion. Any from the other companies na contribute, mag-donate ng... That's quite expensive and very ambitious program. But if we can do that, it's not yet better for us because we don't have to buy again another land. Mahal na ang lupa dito eh. City. Mayor, isingit ko lang ito, attorney. Alam ko mahal niyo po yung 27 barangay ng mga barangay captain. Lahat na ba ito? What about the health para sa kalusugan ng mga center? Meron na ba ito may mga ambulansya na restriction tayo dito. We clustered this 27 barangay into 3 clusters. Yung sa main, City Health nandyan sa main, sa Zone 4. Mayroon tayong mga laboratory equipment dyan. May radiology tayo. Kung gusto magpa-laboratory examination, libre. Meron dyan. Meron tayong mga state-of-art x-ray bago. Sa conception naman, yung isolation center is in place. Pero mga doctors tayo doon, mga nurses tayo, mga medical technologists. And in Bariwal, it's also the same, But there is a plan to put up a super city health in Bariwal, which is a very big barangay. And yung punto nandiyan i-implement yan sa tulong ng DOH at TPWH, may implement yan. At may tao na nag-donate ng lupa dito doon. Pero kulang pa, kailangan ko magbili ng additional to satisfy the 1,000 square meters needed to put up the super health system. How about the incoming campaign or elections, the possibility of transporting this BCM and city elections with the help of the PNP? And what do you think about that? Well, I want to believe na walang dayaan. But I'm not a technical man. I'm not a technical person. Pero may tawa ako na nagkakatiwalaan dito na magiging watcher. Pabantayan niya ang bagay na yan. Sa kabila po ng medyo madugo at dito po sa Region 12, marami na po napabalitang patay na. But itong Coronadal City ay very peaceful. What about the election, Mayor? Ano yung pag-aanda niyo? Dahil ang inyo po ay sentro. Pwedeng dadaan ng Tiboli, Surala, galing ng Cotabato, galing ng Davao, galing ng Columbio, galing Gensar. Very sentro po ang inyong... pero wala naman silang ginagawang kaguluhan dito yung dumadaan sa amin. But ano po yung naisip nyo na doon sa support, doon sa ating mga PNP? But alam ko na sinabi nyo kanina na meron na kayong magandang support doon sa ating mga kapulisan. May dagdag pa ito na lalong masecure ang Coronadal dahil sa inyong pamumuno, Mayor. Binigyan namin sila ng mga sasakyan, ng motorsiklo, mga handheld radio. May intelligence pan tayo na binibigay sa kanila. Mayroon tayong pundo para sa kanila, yung POC pan natin. Lahat ng suporta ibinibigay natin because alam natin na yung peace and order napakahalaga sa isang bayan. Thank you. So about the message, Mayor, parking lots. People of Coronadal City who are expecting the incoming May 12 will be, of course, yours to win again. Sa akin, ganito yan eh. Alam naman ng tao,
kami mga kandidato, dalawa lang kami dito eh. Alam naman ng tao ko nung nagawa ko nung 2 terms ko in all modesty. And I am being challenged by someone na have yet to present his platform to the people. Madali naman magpromesa kasi at madali magpagguba mo sa Ilonggo pa. At lalo madali magpatalang. But when you are a candidate and you are presenting yourself as someone who would be the better alternative, di ba dapat nilalatag mo yung programa mo kung magagawa mo. Kag makita sang katawan naton rin nga imo nga ginimo Yung track record. You will know them by their fruits or accomplishment. Yung track record. Because when you speak, when you talk, you will not be measured by what you are promising. You will be measured by your track record. What have you done? That's right. But I salute you, Mayor, dahil kahit sino po pinapansin niyo, attorney. Talagang very low profile kayo. Wala naman tayong Approachable kayo. Talagang public servant kayo. Yung kapangyarihan, hindi naman pumapasok sa aking isip yan. Hindi yan pumapasok sa ulo ko na parang hangin. Na lumalaki ang ulo ko, hindi. Para sa akin, walang nagbago sa aking lifestyle. Kung ano kasimple noon, ganun pa rin ako. Kung ano yung buhay ko noon, ganun pa rin ako. Maswerte lang ako. At least yung mga anak ko na patapos ko. Pero sabi na naging mayaman ako, malayo dyan. Dahil yung bahay ko nga, mas malaki pa yung dog pound dito na pinapatayo ng lungsod. Na pwede ipasok yung bahay namin doon sa loob ng dog house. Dog pound na tinatayo ng lungsod. Maraming salamat po, attorney. Thank you and congratulations again. Thank you. Maraming salamat din, no? Congrats.